Mainit po na topic natin ngayon, itong tungkol kay Bato at Maharlika. Nagkainitan sila sa pagdinig kanina ng Senado. Tungkol dun kay Jonathan Morales. Kay Jonathan Morales at tungkol dun sa PDEA. Siyempre, ang pinaka doon, tungkol yan kay Marcos Jr. kung involved nga ito sa droga o hindi. So nagkainitan ang dalawa kanina. Si Maharlika kasi, ang inaasahan niya, magiging mainit ang pagdinig ng Senado, magagamit nila yung pagdinig ng Senado para madiin, mapahiya, madiin si Marcos Jr. Kasi matagal na yang gustong mangyari nito nila Maharlika at ng mga DDS eh. Pati nila Glenn Chong, pati si Roque, pati nila Celes, nila Badoy, matagal na nilang inihintay ang pagdinig na yan. At marami na silang mga patutsyada kay Bato dyan. Sabi nila, Bato, kay Senator Bato de la Rosa, di ba ano ka Duterte, bakit hindi ka nagkakaroon ng pagdinig sa issue na to? So pinagbigyan sila ni Bato, nagkaroon ng pagdinig. Ang problema, yung inaasahan nila na ang gagawin ni Bato ay madidiin si Marcos Jr. doon, hindi nangyari. So, kumbaga, frustrated ang mga DDS, sila Maharlika. Biglang nag-text ngayon si Maharlika kay Bato. Hindi nagustuhan ni Bato, nagkasagutan. Nagkapikunan. Okay, so counting background sa mga hindi nakasubaybay nito. Sa hindi nakasubaybay. Alam nyo naman mga kabunyog, mga kababayan, yung issue na yan na si Marcos Jr. daw, si BBM, ay nagdodroga. Matagal ng issue yan ng mga DDS, lalo na ito ni Maharlika. Halos araw-araw, yan ang topic niya eh. Mayroon siyang sinasabing pulburon video ni Marcos Jr. So, yan talaga yan talaga yung issue na masyadong pinupukusan ito ni Maharlika. Kahit yung mga DDS vloggers, yun yung kanilang pinakamalaking issue kay Marcos Jr. Na si Marcos Jr. daw ay bangag. Bangag. Kaya ang tawag nga nila bangag. Kasi si Duterte, ganun din ang naging tawag kay Marcos Jr. May presidente daw tayong bangag. So ang pinaka-issue nila kay Marcos Jr., drug user ito. Adik, bangag. At ang pinaka-preba niya ni Maharlika, mayroon daw silang pulburon video. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman yun nakikita, yung pulburon video na yan. Mayroon na namang linabas si Maharlika, yung record daw ng PDEA, yung dokumento ng PDEA, nandun sa record na yon o dokumento na yon, kasulatan na mayroon sanang report sa PDEA, mayroon sanang report ang isang agent na nagre-report sa superior niya na mayroon silang confidential na report na si Marcos Jr., si BBM, ay kasama ni Maricel Soriano, yung artista Diamond Star, na nagsisinghot ng droga. Mayroon daw silang mga pictures noon. Gusto nilang operate. Yung mayroong dokumentong nilabas noon si Maharlika. At ang report na yon ay galing sa isang PDEA agent. Nung una, hindi pa nila pinangalanan. Kaya lang, nung mag-report itong PDEA agent na ito sa nakakataas nilang officials, pinigil ng mataas nilang officials at hindi ipinatuloy ang kanilang planong operation. Si S. Makese, salamat sa pag-send ng donations. So, pinalaunan, nung isang araw lang yan, in-interview ni Maharlika yung sinasabing PDEA agent na gumawa ng ganong report na sila sana yung mag-ooperate kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano na hindi nga ipinatuloy ng nakakataas nilang officials. So, anyway, pinipresent ngayon ni Maharlika yung sinasabi niyang agent na yon na gumawa ng ganong report. Ang pangalan ng agent ay Jonathan Morales. So, kung ginawa nila Maharlika at ng mga DDS, kasama na nga si Attorney Victor Rodriguez, kasama na sila Roque, sila Cele, sila Badoy, yung mga supporters ng Duterte, kinakalampag nila si Bato, Bato, bakit hindi ka nagpapatawag ng pagdinig ng Senado? Ngayon si Bato, kumbaga nasukol si Bato.
Kasi kumbaga kini-question na yung kanyang kung kakampi pa ba siya ng mga DDS eh. Bakit hindi niya ini-investigate? So, ang ginawa ni Bato, nag-investigate, nagpatawag ng investigation. Pinatawag ngayon yung si Morales. Pinatawag din ni Bato yung mga PIDEA. Ngayon, so nagkaroon ng pagdinig kanina. Ano ang lumabas sa pagdinig? Pinaninindigan nung nasabing PIDEA agent na si Jonathan Morales na mayroon nga siyang report na si Marcos Jr. at si Maricel Soriano ay may na involved sa pagdodroga at gusto niyang i-operate ito, hulihin. Kaya lang hindi pinayagan ng mga matataas na officials ng PIDEA. Kasi may connection din ang Marcos sa loob ng PIDEA. Sa loob ng administrasyon ni Pinoy noon. Ngayon, anong nangyari? Sa pagdinig kanina sa Senado, yung mga PIDEA na nandun, halimbawa, ang chief ngayon ng PIDEA ay si Lasso. Yan ang PIDEA sa panahon na ngayon ni Marcos Jr. Sabi ni Chief Lasso ng PIDEA, saka yung mga kasamahan niyang mga officials at director ng PIDEA, walang ganong record sa PIDEA. So, sinungaling daw si Morales. Yun yung sabi ng mga PIDEA, walang ganyang record sa PIDEA. Kasi walang control number yung record na yan. Gawa-gawa lang yan ni Morales. Sinungaling yan. So, sabi naman ni Morales, hindi, mayroon talaga nito. Kaya nyo lang yan sinasabing wala kasi natatakot na kayo kay Marcos Jr. kasi presidente na. Kumbaga, sabi ni Morales, kayo yung natatakot kayo kaya pinagtatakpan nyo na. Pero totoo yan na mayroong record ng ganyan. O yon. Sa madaling sabi, ganyan ang kinalalabasan kanina sa pagdinig. Ngayon, anong naging stand ni Bato? Naging stand ni Bato, sabi ni Bato, naniniwala siya doon sa mga PIDEA. Naniniwala siya. At sabi naman ni Bato dito kay Morales, parang ang ginagawa ni Bato kanina, ayaw niyang sang-ayunan si Morales. Pinagtatanggol din ni Bato yung mga PIDEA. So dito ngayon napikon sila Maharlika at yung mga DDS na nanonood. Kasi ang gusto nila magamit yung pagdinig ni Bato So hindi nagamit yung pagdinig ni Bato. Si Bato pa ang nagsabi na naniniwala siya sa sinasabi ng mga PIDEA. Kung gusto kasing palabasin ni Bato, ang naging problema ay kung totoo mang mayroong ganong record, ang problema dito, bakit nag-leak yan? So kaya nga ang tawag ni Bato sa kanyang investigation sa PIDEA leak. Ibig sabihin, kay Bato, hindi sa kanya issue yung content ng report. Kumbaga kay Bato, ang laman ng report na yon na sinasabing nag-leak ay tungkol kay Marcos Jr. Na si Marcos Jr. nga ay nagdodroga, na huhulihin na sana ito kasama si Maricel Soriano, mayroong report na ganon. Ang lumalabas sa investigasyon ni Bato, bakit nag-leak yan? So para kay Bato, ang issue kay Bato, yung leak, yung leakage. Yun yung kay Bato ang Kumbaga kay Bato, ang pinaka-issue kay Bato, bakit may leakage ang PIDEA? Napaka-importanting information yon. Bakit lumabas yung ganong information? So para kay Bato, hindi tungkol kay Marcos. Hindi, para kay Bato, hindi si Marcos ang issue. Para kay Bato, ang issue dito, bakit nag-leak yung ganon? So dapat malaman ng PIDEA sino kaya ang nag-leak ng ganon. Yun yung yun ang hindi gusto nila Maharlika at ng mga DDS. Ang gusto nila Bato ay ng mga DDS, madiin si Marcos Jr. doon. Ang gusto ng mga DDS at sa kanila Maharlika, nila Celes, nila Badoy, madiin si Marcos Jr. doon sa pagdinig na yun. Yun ang gusto talaga nila Ay si Bato naman, hindi yun ang ginawa. Ang ginawa ni Bato, ang pinukusan ni Bato, kung totoong mayroong ganyang dokumento, may PIDEA document, bakit nag-leak yun? Yun ang i-issue kay Bato.
So ngayon, anong nangyari? Nagalit ngayon sila Maharlika at saka yung mga DDS kasi yung gusto nilang mangyari sa pagdinig, hindi ganun ang nangyari. So, si Bato de la Rosa naman, Si Bato de la Rosa naman, obligado siyang igasagawa yung pagdinig kasi galit na nga sa kanya yung mga DDS eh. Bakit niya daw hindi ginagawa yung ganung pagdinig? So, pinigbigyan ni Bato. Nagkaroon ng pagdinig. Pero si Bato naman, ayaw niyang madiin si Marcos. Kasi pag nadiin doon si Marcos, baka magalit sa kanya ang administrasyon. Ayaw hindi kaya ni Bato yon. Bakit hindi niya kaya? Kasi magre-re-election si Bato sa 2025. Kailangan niya pa ng budget. Alam niyo ang senador, kailangan niya ng budget eh. Ay ngayon, 2024 pa lang. Sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto, pag-uusapan ang budget ng lahat, ng congressman at ng senador. Kung kakalabanin na ni Bato ngayon si Marcos, gagamitin niya yung pagdinig na yan para madiin si Marcos, baka ang budget niya sa 2024 mabawasan ng sobra, matulad siya kay Sara. So ayaw ni Bato niyan. Hindi handa si Bato na kalabanin si Marcos Jr. Kaya ang ginawa ni Bato, parang namamangka sa dalawang ilog. Pareho niya pinagbigyan. Pinagbigyan yung mga DDS, sila Maharlika, kaya nagkaroon siya ng pagdinig, yung kanyang komite. Pero sa pagdinig, hindi si Marcos ang pinupukusan niya, kundi bakit nag-leak ang ganong dokumento ng PDEA. So, sa madaling sabi, hindi yun ang gusto ng mga DDS at nila Maharlika, nila Celes, nila Badoy, nila Roque. Para sa kanila, opportunity na yun. Dapat ma-expose na si Marcos Jr. Dapat mapahiya na si Marcos Jr. dyan para magalit ang tao. Hindi yun nangyari. Hindi yun nangyari. Kaya, ano ngayon nito? Tinitira ngayon si Bato ng mga DDS. Yan yung yan yung nangyari diyan mga kabunyog. Panuorin niyo ito. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Maharlika. But my God. Yun. Yun ang dito. Kumbaga, si Bato, para sa mga DDS at sa mga kila Maharlika, hindi totoong pinaglalaban si Duterte. Kumbaga, para sa kanila, akala nila si Bato. Ibig sabihin, maka-Duterteng tudo. Ipaglalaban si Duterte, titirahin si Marcos Jr. Ay hindi yun ang ginawa ni Bato. Bakit hindi ganun ang ginawa ni Bato? Kasi nga, si Bato, politiko rin eh. Hindi naman yan makikipaglaban kay Marcos. Kumbaga, pinagbigyan pareho. Pinagbigyan yung mga DDS, saka sila Maharlika, kaya nagkaroon siya ng pagdinig sa Senado. Pero hindi niya rin dinimulis o dinurog si Marcos doon. Hindi si Marcos ang nasentrohan ng pagdinig na yan. Ang nasentro diyan yung PDEA. Bakit nag-leak ito? Anong dahilan? Yun ang gustong imbestigahan ni Bato. PDEA leak. PDEA leak. Yan yung nangyari diyan. Ito sa last part niya. Job. I'm doing my job. I don't care about your kung sinong senador lang gustong malaman ang katotohanan. The mere fact, pakinggan kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ng Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ng Senado?
Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if Your I am Honor. being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong isamang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Yan po kasi mga kabunyog talaga ang nangyari dyan. Ha? Parang ganito yan eh. Sila Maharlika at ang mga DDS, ang plano talaga nila, gamitin ang issue ng drugs na yan laban kay Marcos Jr. So para madiin talaga si Marcos Jr., si BBM, lahat ng mga ebidensya na pwedeng magamit kay Marcos Jr., palakihin, i-exaggerate. Paano lalabas ito? Para hindi lang doon sa mga vlog ni Maharlika lumalabas, para hindi lang doon sa SMNI lumalabas, para hindi lang doon sa mga vloggers lumalabas, kumbaga magme-mainstream ito, kailangan sa Senado lumabas ito. So ang pwede lang mag-imbestiga ng bagay na yan sa drugs ay si Bato. Kasi siya ang Senate Committee Chairperson ng Public Order and Dangerous Drugs. Ang problema kay Bato, hindi siya nagpapatawag ng pagdinig. Sabi naman ni Bato, paano ako magpapatawag? Bakasyon. Bakasyon. Pero matapos yung bakasyon, naobliga si Batong magpatawag. So ibig sabihin, si Bato, naobliga siyang magpatawag kasi tinitira siya ng mga DDS. Pero, bagamat pinagbigyan ni Bato ang mga DDS, ang gusto kasi ng mga DDS sa kanila Maharlika, magamit yung issue na yon para masira ng todo si Marcos. Hindi kaya ni Bato yon. Yung ganong design o agenda ng mga DDS at nila Maharlika, hindi kaya ni Batong gawin yun. Bakit? Politiko si Bato. Magre-re-election siya. Yun ang lagi kong sinasabi. Dahil politiko siya, hindi niya pwedeng magpakagarapal siya sa Senado na tirahin si Marcos, gamitin yung issue na yan. Sa mga vloggers, pwede yan. Kila Maharlika, kila Roque, kila Eric Celes, kila Badoy, kay Victor Rodriguez, kaya yan nila. Ilenchong. Pero si Bato, senador yan. Siyempre, may kunting may kunting... hindi yan pwedeng maging garapal ng todo kasi magagalit sa kanya ang Senate President, si Subiri. Ngayon, ang pwedeng gawin ni Bato, magkaroon ng pagdinig, pagbigyan yung mga DDS, sila Maharlika, para hindi magalit sa kanya, pero hindi ididiin si Marcos. Yun ang ginawa ni Bato. Hindi niya idiniin si Marcos. Hindi niya idiniin ng todo si Marcos. Ang inimbestigahan niya,
Bakit nag-leak yun sa PDEA? So PDEA ang iniimbestigahan niya. Bakit nag-leak yung dokumento na yun sa PDEA? At hindi niya rin sinabi na ang mga PDEA, kasi nandun si Lasso, nandun mga PDEA, pinagtanggol ni Bato. Para kay Bato, yung mga PDEA, kilala niya yung mga yon, matitino daw yon. So hindi niya inano. Tapos hindi niya rin hiniya si Morales. Sa madaling sabi, ang style talaga ni Bato namamangka sa dalawang ilog. Lahat pinakisamahan. Lahat pinakisamahan ni Bato. Politiko eh. Saka magre-re-election nga sa 2025. Oh, ngayon, ang problema, hindi yun ang gusto ng mga DDS at nila Maharlika. Ang gusto nila Maharlika, magamit yung pagdinig ni Bato para mapin down si Marcos, madimulis, masira. Ay hindi nga ganun ang nangyari. So galit ang mga DDS, galit sila Maharlika. So, bahala sila sa buhay nila ngayon. Ha? Yan. Kaya ganyan mga kabunyog ang nangyari dyan. So, ang tanong, totoo ba ang banggaan o scripted at drama lang? Sa tingin ko, hindi naman yan scripted o drama lang. Kaya lang, may laro si Bato, may gusto rin sila Maharlika at ang mga DDS, hindi nagsubo yung gusto nila. Kasi sila, ang mga DDS at sila Maharlika, may gustong mangyari dyan sa pagdinig na yan. Hindi ganun ang ginawa ni Bato. Kasi si Bato, politiko rin, oportunista rin. Pagamat DDS siya, Duterte siya, pero hindi niya pwedeng gawin yung pinapagawa nila Maharlika. Kasi politiko siya, senador siya. Kailangan niya pa ang pondo para sa re-election niya. Yun ang ibig sabihin niyan. Playing safe si Bato. Tama ka, Kabunyog, Lorenzo Mercurio. Kaya lang, yung pagiging playing safe niya, hindi matanggap ng mga DDS. Parang, alam niyo ang ginagawa ni Bato, parang katulad din kay Amy Marcos. Di ba si Amy Marcos ganyan din? DDS siya, DDS, Marcos si Amy, pero nakikisama sa Duterte. Kasi kailangan niya ang boto ng mga DDS. Yan ang totoo dyan. So ngayon, anong mangyayari dyan? Bahala sila. Pero ibig sabihin, yung gustong mangyari nila Maharlika at ng mga DDS na magamit si Morales, magamit yung committee ni Batos, hindi umubra. Ito namang si Bato, problema yan ni Bato. Kasi magagalit sa kanya yung mga DDS. Baka hindi na siya butuhan ng todo. Hindi na siya bubutuhan ng todo ng mga DDS. Yan. Kaya yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Sabi ni Antonio Miranda, tama ka, attorney. Pero ano yan? Ang mangyayari dyan, nakikita nyo si Amy Marcos. Si Amy Marcos, dahil namamangka rin sa dalawang ilog, hindi niya nakukuha ang suporta ng mga loyalist ng Marcos. Galit ang mga loyalista ng Marcos kay Amy. Kasi bakit daw ganun ang ginagawa ni Amy sa mismong kapatid niya? Dapat kampihan niya yung kapatid niya laban sa Duterte. Yan ang hinanakit kay Amy. Kaya makikita niyo si Amy, hindi gusto si Amy ng mga Marcos, loyalist. Kasi namamangka rin sa dalawang ilog si Amy. Ganyan din ang mangyayari ngayon kay Bato. Hindi na rin siya magugustuhan ng todo ng mga DDS. Iisipin ng mga DDS, yung mga diehard Duterte supporters, hindi pala totoong sulid sa Duterte si Bato. Yan ang mga problema ng mga politikong nakikipolitika lang. Hindi naman talaga totoo. Oportunista sa madaling sabi. Sa pamamangka mo sa dalawang ilog, ganyan ang nangyayari. Yun. Anyway, bahala sila sa mga buhay nila. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. So sige mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.